Maganda po topic natin ngayon na merong mga 8 pagkain na akala nyo healthy. Unang tingin, kala nyo healthy. Pero in the end, hindi pala ganoon ka-healthy. Okay? Minsan kasi nami-mislead tayo di ba? Kala natin healthy, gulay na, di ba? Pero minsan nakahaluan ng hindi healthy. Hindi ko po sinasabi wag kainin to, pwede naman to kainin. Pero the point is, usually, ang ginagawa nila, yung healthy food, hinahaluan nila ng hindi healthy Tingnan natin Number 1, dried fruit. Yung mga raisins, dried fruit. Oo, ang prutas, healthy. Alam natin yan, di ba? Kaya lang, pag ginawa mo ng dried fruit, nalalagyan to ng mga sugar, may mga coating, minsan may sulfites pa, may hinahalo na siya ng mga dyan. Tapos tinatanggal na yung tubig kaya nagiging dry. So, mas matamis, dagdag sugar pa, mabilis magpataas kung may diabetes kayo. Okay? Kaya pagkakain kayo ng raisins, pwede naman pero pa konti-konti lang. Isang raisin, katumbas niya, isang ubas na Pag nakita natin sugar-free, kala natin okay, sugar-free. Pero pag sugar-free, kadalasan nilalagyan siya ng artificial sweetener. May hinahalong iba. Merong mga aspartame at iba pang nilalagay. Iba dito sa mga artificial sweetener, hindi ganun kaganda sa katawan, di ba? Mas okay pa nga yung normal sugar or yung pagkain mo, bawasan mo na lang ng sugar. Isa din problema, let's say, mga soft drinks na sugar-free o zero calories. Oo nga, zero calories nga yung soft drinks mo. Kaya lang, meron din nilagay na pampatamis na artificial. Ang problema dyan, yung utak natin, isip ng utak natin at panlasa natin, matamis pa rin yung zero calorie soft drinks Kaya pag tinigil mo yon, hahanap-hanapin pa rin ng utak at katawan natin. So, nandun pa rin yung hilig mo sa sweets, di ba? So, hinahanap pa rin yung sweet taste. Kaya, mas maganda, iwas na lang. Kung gusto nyo, bawas yung sugar. Itong mga meal replacement bar, medyo mamahalin to. Mga power bar. Ako, bumibili din ako minsan nito. May protina, okay naman siya. Kumpara sa candy bar or chocolate bar, mas maganda naman siya. Kaya lang, ang pag titingnan nyo yung dami ng calories at nutritional information niya, pareho din siya sa candy bar, 'di ba? Meron nga may flavor pa ng cookies and cream, 'di ba? So mataas pa rin sa calories siya, matamis pa rin siya. Parang a little better lang siya than the candy bar, pero hindi pa rin ganun ka-healthy. Ang gulay healthy, 'di ba? Salad, maganda 'yan. Kaya lang depende sa dressing na ilalagay mo. Kung ilalagay mo ganito, Thousand Island, daming calories yan. Kaya nga siguro Thousand Island, baka 1,000 calories yan Kasi mayonnaise yan, ketchup yan, may preservative pa yan. Kahit yung mga ranch sauce, yan, di ba? Yung mga Caesar salad, ang daming egg yan, di ba? Itlog, tapos talagang pampadami ng calories So, okay na sana yung salad mo, wag mo na lang damihan ng dressing. Or kung gusto mo, pwede naman yung suka na lang, di ba? Merong balsamic vinegar or lemon. Yan na lang ang gawing mong dressing para healthy yung salad mo. Number 5. Ito, very healthy. Gustong-gusto natin. Di ba? Ang problema kasi sa mga juice, di ba? Yung mga juice na nasa lata o nasa bote, may added sugar yan May dagdag dyan, may syrup, meron siyang dinadagdag na pampatamis, di ba? Tsaka ang problema, pag nalagay na sa lata o sa bote or naging smoothie siya, tinatanggal mo yung fiber. Di ba? Like yung apple, may fiber yan Pero pag ginawa mo ng apple juice, nawala na yung fiber niya. Yung healthy yung fiber Yung po yung pampababa ng cholesterol para maganda yung pagdumi natin. So, tinanggal mo yung fiber, kinuha mo na lang yung matamis. 'Di ba? Okay pa rin naman, kaya lang added sugar, yung canned juice, pati mga fruit smoothie. Kung gusto nyo mas healthy na fruit shake, kayo na mismo ang gumawa. 'Di ba? At least alam mo ano hinahalo mo. Yung iba kasi nilalagyan pa ng fruit juice or syrup. Pwede naman tubig lang yung halo minsan nung prutas, coconut water, almond milk, pwede rin yan.
Okay? So, ingat lang. Tapos, pagdating sa fruit juice, depende sa dami. Hindi rin pwede isang baso. Baka lumampas tayo sa kailangan na calories in a day. May tinatawag kasing glycemic index. Ito yung pampataas ng blood sugar pang diabetes to di ba? Pag mataas ang glycemic index, medium or high, 56 above, 70 above, mabilis magpataas ng blood sugar. So kahit healthy yung prutas, kung medyo may tendency ka mag-diabetes, ingat pa rin. Pero may prutas na low glycemic index. Yan ang pipiliin nyo sa paggawa nyo ng mga fruit shake. Ito, healthy siya, masarap. Kaya lang, kung may diabetes kayo, ingat po. Pakwan, 72 glycemic index nyo, more than 55. Pineapple, matamis. Melon, matamis. Raisins, sinabi ko sa inyo. Papaya. Itong saging, depende. Pag ganitong itim-itim na overripe, mataas din. Sabi mo, Dok, wala na akong makain. Pwede naman to kainin. Kahit diabetic, pwede naman. Pero maliit lang ang slice mo. Diba? Ilang hiwa lang. Hindi yung i-shake mo ng isang 16 ounces. Nakakataas din ng blood sugar. Ito yung mga hindi nakakataas ng blood sugar. Yan, mga mabababa. Cherry, suha, pears, peras, apple. 39 lang ang apple, diba? Matabang-tabang. Orange, depende anong klaseng orange. Strawberry, huwag mo nalagyan ng maraming condensed milk. Peach, grapes, medyo mataas na yung grapes, 53 peach. So, pag yung peach ang kinain mo, okay siya, di ba? Prutas. Pero pag ginawa mo ng nasa lata, fruit cocktail, maraming syrup, pampatamis, lasang syrup na siya. Hindi na siya lasang prutas. Okay? Sana po naintindihan niyo yung concept. Healthy naman, pero konti lang. Ikaw dapat gagawa, hindi yung gusto mo 0% sugar, pero wala pa rin yung fiber. Sayang din. O ito, favorite natin. Oy, nako, sobra sarap. Fried rice na maraming laman. Seasoned fried rice. Fried rice siya. May itlog, may baboy, may karne, may chorizo. Lalagyan kunwari konting bell pepper lang, konting carrot. Isang cup nito, 800 calories. Grabe. Kung yung ordinary kaning puti, plain rice, mga 200 calories. Gawin mong sinangag, baka maging 300 calories. Gawin mong fried rice, nako, kung Japanese fried rice ba to o Chinese fried rice, pinuno mo ng sahog, ang dami pang mantika niyan. Grabe, 800 calories. Nakakataba. Kung gusto nyo, piliin nyo lang. Konti lang kainin mo, piliin mo yung nilalagyan mong ingredients. Okay? Hindi ko sinasabi hindi kumain. Kaya lang, dapat alam mo na gaano karami. Ito, favorite ko, nuts. Di ba? Kaya lang, may nuts na sobra daming asin. Ito naman, honey roasted. Nasarap na honey roasted eh. Kaya lang, ang daming honey. Di ba? Marami pa dinadagdag. Actually, ang honey roasted, minsan brown sugar lang daw, Doc Lisa. Brown sugar with butter, mabango, masarap. Diba, sinabi ko sa inyo, yung healthy, hinahaluan ng hindi healthy. Okay na yung mani, nilagyan pa ng brown sugar. Parang naalala ko yung favorite kong turon, diba? Turon, healthy yung saging, kaya lang yung balot, nilagyan ng maraming matamis. Pwede na rin pag gutom tayo, diba? So, basta alam nyo lang, ano yung matamis, ano yung hindi matamis. Meron tayong mga baked chips, mga veggie chips, usong-uso ngayon. Hindi ko sinasabi hindi siya healthy, kumpara sa ordinary cheese curls, potato chips, at iba pa, mas okay na to. Diba? Baked siya, tsaka veggie siya. Kaya lang, para makain siya, para maging malasa, ang dami pa rin nilalagay na asin. Diba? Kasi nga, kulang siya sa mantika. Lalagyan mo maraming asin para lumasa. Meron ka ihahalo din iba. So, pag ginawa mo chips, okay naman. Kaya lang, minsan di na ganun ka-healthy. Dagdag pa siguro yung mga, baka meron mga baked potato. Di ba? Healthy ang baked potato. Kaya lang, pag nilagyan mo ng maraming
kung ano-anong mga cream, cheese sa ibabaw, ay baka hindi na ganun ka-healthy. Kape, okay naman, pero pag nilagay mo na ng maraming cream, whipped cream, pinatungan mo, ay hindi na healthy. Kaya minsan, di ba po, may mga cake tayo binibili, di ba? Cake, ang tatamis, lalagyan lang konting mango, konting prutas lang. Akala mo okay na, ay hindi pala okay. Sana po, lumiwanag ang isip natin. Walking is the best exercise. Pag kumain kayo nito, okay lang naman. Bantayan nyo lang blood sugar nyo. Ilakad nyo lang maigi. Exercise lang tayo para bumaba ang cholesterol, diabetes, blood pressure, at iba pang sakit. Salamat po.